Mga kwentong pambata. Pagsayaw sa ilalim ng mga bituin. Noong unang panahon, sa nayo na tinatawag na Soto, naninirahan ng batang babae na si Gina. Kasama niya ang mga magulang niya, na mahal siya. Pero bigla na lang isang araw, umalis ang mga magulang niya para magtrabaho at hindi na nakabalik. Nalungkot siya ng husto dahil mag-isa na lang siya. Pero gumigising pa rin siya araw-araw, nagliligpit ng higaan, nagsisipilyo, naliligo, at pumapasok sa eskwela. Takot na takot siya. Pero ang hindi niya alam, na walang bata ang maaaring mabuhay mag-isa. Mayroong mga diwata na tagaprotekta at gumagabay sa bawat batang namumuhay ng mag-isa. Bawat oras, kada araw, tuwing papasok siya sa eskwela, nililinis ng mga diwata ang bahay niya. Achoo! Nagpapagpag sila ng mga unan at inaayos ang gamit niya. Nung minsan, napansin ni Gina na naiba ang pwesto ng upuan o kahit na ang kama niya na mas luminis, pero kahit ganoon, hindi niya naisip na gawa ito ng mga diwata. Yon ay sa dahilan na kahit na ginagabayan siya ng mga ito sa mabilis na paraan, hindi sila maaaring magpakita sa kanya. Natuto si Gina sa sarili niyang paraan at lumaking matatag na bata. Ilang taon nang lumipas sa kabila ng paghihirap niya, lumaking matalino, mapagbigay, at masiglang dalaga si Gina. Hindi niya pa nalalaman ang tungkol sa mga gabay niya na sinasamahan siya sa paglaki at labis na humahanga sa kanya. Kamusta, Gina? Handa ka na bang pumasok sa trabaho? Oo naman, handa na ako, Flo. Ito naman si Florence. Siya ang matalik na kaibigan at karamay ni Gina. Magkasama silang dalawa sa trabaho na pagdidisenyo ng mga kahoy at sa pagbebenta nito. Bukod pa roon, talento rin ni Gina ang paggagawa ng mga magagandang paso at ganun din ang pagpipinta. Kahit na maliit lang ang kinikita niya, masaya pa rin siya. Naku, ang malas ng araw na to. Hindi man lang ako nakabenta kahit isang piraso ng mebles. Naku, Flo, ayos lang yan. Makakabawi ka pa bukas. Sumama ka kaya sa akin at hihigop tayo ng masarap na sabaw. Sabihin mo, hindi ka ba nagagalak sa kaarawan mo bukas? Sigurado kung kakantahan ka ng mga ibon tulad ng dati. Naku, sana maging normal lang ang araw ko bukas. Taon-taon na lang may kakaibang nangyayari. Natatakot na ako. Ay, ano ka ba? Kahit sino gagawin ang lahat para lang kantahan sila ng ibon. Pero gagawin lang nila yun sa prinsesa sa kwento. Hindi ba? Ang hindi alam ni Florence na si Gina ay isang prinsesa ng mga diwata. Kitang-kita ng lahat na humahanga ang diwata at ang mga mahiwagang nilalang kay Gina. Kaya tinanggap nila siya bilang kanilang prinsesa. At sila rin ang gumagawa ng pagdiriwang tuwing kaarawan niya. Pero wala siyang kahit anong ideya tungkol dito. Ang tanging nakikita niya lang ay ang mga kakaibang pangyayari tuwing kaarawan niya. Huh? Aha! Mahal na prinsesa! Naku po! Sabihin na lang natin na hindi mahusay sa pagtatago ang mga diwata, ibon at mahiwagang nilalang ng pagmamahal nila kay Gina. Pero kasama ng labis na pagmamahal at pag-aalaga, hindi rin nawawala ang pagsiselos. May isang nilalang na labis na naiinis at nagsiselos kay Gina. Ayoko talaga sa kanya. Ako si Haring Si at sinasamba ng mga diwata ang tao na yon kaysa sa akin. Ang lalakas ng loob nila. Nalalapit na ang kaarawan niya. Bakit kaya hindi natin siya bisitahin at gawa ng kasamaan? Masasama talaga tayo. Hindi mo na kailangan pang sabihin yan. Ay. Magandang umaga mga ibon. Sana wag niyong kakalimutan ang nalalapit kong kaarawan ha. Pero ayos lang, tinuturing ko na kayo bilang regalo ng mga magulang ko. Pero mukhang kakaiba ang magiging kaarawan niya ngayon. Boss, wala na po ngayon si Florence. At mag-isa na lang po na naglalakad si Gina. Pagkakataon na po natin. Teka, anong ingay yun? May batang umiiyak. Naku po, kailangan ko siyang makita. Sa sobrang pag-aalala niya, hindi na niya napansin na nakapasok na siya sa kagubatan ng Deteri. Hindi! Pumasok siya sa kagubatan ng Deteri! Siguradong naroon ang hari ng mga Shi! Alam ng hari na walang bisa roon ang kapangyarihan natin. Maliligaw siya roon. Mas mabuti na yon.
kaysa makilala niya pa ang masasamang espiritu na nakatira sa loob ng gubat. Sobrang kapal ng kagubatan ng Deteri na halos hindi na makapasok sa loob nito ang liwanag ng araw. Kinailangan pa ni Gina na humanap ng daan na may liwanag, pero patuloy pa rin siyang naglakad. Hindi ligtas sa gubat na ito ang batang yun. At hindi ako susuko hanggat hindi ko siya na... Oh, nahanap na rin kita! Anong ginagawa mo rito? Napalayo po ako sa mga magulang ko. Natatakot at gutom na po ako. May pagkain po ba kayong dala? Oo naman! Masayang binigay ni Gina sa bata ang lahat ng pagkain na binili niya. Teka, may naririnig po ako. Siguradong mga magulang ko po yun. Pwede niyo pong tingnan? Gusto ni Gina na makasama ng bata ang mga magulang niya. Nang umalis siya para tingnan ito at iniwan ang mga gamit niya sa bata, nagpalit anyo ito bilang hari ng mga Shi. Kinuha nito ang mga pagkain at pera ni Gina. Bakit bigla siyang nawala? Saan kaya siya pumunta? Teka, nasaan ang bag ko? Mukhang nangangailangan talaga ang batang yun. Nabuti na lang malaki na ako at kaya ko na ang sarili ko. Sana hindi siya malagay sa kapahamakan. Kailangan ko na makalis dito. Nainis ang hari ng mga Shi habang nakikinig kay Gina. Ano bang kalokohan nito? Dapat ba natatakot at nagagalit siya? Boss, bumalik na po tayo. Siguradong papunta na po siya sa loob. At hindi rin po kakayanin ng kapangyarihan niyo ang kadiliman dito sa gubat. At huwag po nating kalimutan ng masamang espiritu. Tama ka. Dahil wala siyang kasamang diwata, lalamunin siya ng kadiliman ng kagubatang ito. Paalam, munting Gina. Lalong dumilim at kumapal ang kagubatan. Wala nang pera at pagkain si Gina. Gumagabi na rin, kaya naman wala nang liwanag ng araw sa loob ng gubat. Pero hindi siya natakot doon. Sa di kalayuan, may narinig siyang boses. Tulong! Ayos lang po kayo? Nilalamig ako at di makalakad. Pero may kailangan ka pang gawin kaysa tulungan ng tulad ko. Hindi ba? Mas kailangan niyo po ang tulong ko. At lalong-lalo na po ang mga taong humihingi nito. Kagad na ibinigay ni Gina ang kanyang panlamig, sombrero, at mga sapatos. Pero lalamigin ka na. Wala ka ng kahit ano ngayon. Ayos lang po ako. Kailangan palagi po tayong matatag. Matitiis ko po ang lamig. Saan po ba kayo nakatira? Ihahatid ko po kayo roon. At uuwi na rin po ako. Ngumiti ang matandang babae kay Gina at bigla na lang nagningning at lumutang ito. Lumiwanag naman ang buong paligid ni Gina at muling nagpakita ang mga bituin sa langit. Anong nangyayari? Gina, pinaglaw ka ng kabaitan mo at kadiliman ng kagubatang ito. At ganun rin ang galit sa puso ko. Tanging may maliwanag na kaluluwa ang makakagawa nito. Wala ka ng pera, wala kang pagkain, walang balabal at kahit na ganoon, nagawa mo pa rin ibigay ang kaunting mayroon ka para makapagbigay ng tulong sa nangangailangan. Sa'yo talaga ang pinakamaliwanag na kaluluwa, Gina! Pero sino ka? Ako ang espiritu ng kagubatan. O gaya ng tawag nila, ang masamang espiritu ng kagubatan. Takot ang mga tao sa akin dahil sa ugaling mayroon ako. Pero nalugod ako sa totoong kabaitan na ipinakita mo. Gina, tignan mo! Hindi makapaniwala si Gina. Nahuhulog ang mga bituin. Nakita ng mga diwata si Gina nang tuluyang maglaho ang dilim sa kagubatan at binigyan siya ng biyaya. Hindi yung bituin, Iha. Kunin mo para malaman mo. Pera ang mga ito! Bituing pera! Ang galing naman! Paano nangyari to? Katunayan, Gina, kapag nagpapakita ng kabaitan ng tao, sa palagay ko, posibleng mangyari ang kahit na ano. Hindi talaga makapaniwala si Gina. Sumayaw siya sa ilalim ng mga bituin, habang napupuno naman ang basket niya ng mga perang bituin. Binigyan siya ng mga bagong damit ng espiritu, at natutuwa itong panoorin siya na masayang sumasayaw. Kaaya-aya ang gabing yon. Kinuwento ni Gina kay Florence ang mga nangyari. Tuwang-tuwa siya habang nagkukwento rito. Kung ganun, halos ito pala ang pinakakakaibang pangyayari sa kaarawan mo. Ginamit niya ang perang bituin sa kabutihan. Nagdala siya ng maraming pagbabago sa buhay ng mga taga-Nayon. Di nang tagal naging alkalde si Gina sa Nayon.
Hindi nalaman ni Gina ang tungkol sa hari ng mga Shi o mga diwata. Ang alam lang niya na ang pagiging mabuti sa kapwa ay ginagantimpalaan. At para naman sa hari ng mga Shi, Ay, ang galing! Ngayon ginagalang na rin siya ng mga diwata at mga tao. Iniisip ko, kailangan niya pa ng isang kaibigan? Oo nga, naiisip ko rin yan. Ay,